Isang umaga ng Huwebes, September 28, 2006. Walang pasok dahil sa bagyong Milenyo. Salo-salo kaming nag-aagahan ng aking pamilya. Narinig ko sa balita na sa ganap ng alas 11 ng umaga ay tatama ang bagyong Milenyo sa Kamaynilaan. Kaya naghanda kami sa maaaring maganap sa araw na iyon. Bumuhos ang ulan, mga bandang alas 10 ng umaga. Hanggang sa lumakas ito bandang alas 11. Sa lakas ng buhos ng ulan at ihip ng hangin, bigla ang paghina nito. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Naisip ko na ang buntot ng bagyo ay mas malakas pa kaysa sa unang buhos nito. Kaya ako'y nagayos muna ng mga nasirang yero sa aming bubungan. At pagkakataon ko na rin na puntahan ang ilang mga kapatiran upang kamustahin ang kanilang kalagayan at paalalahanan na rin sila sa mga oras na iyon ay nasa gitna pa lamang kami ng bagyo o ang tinatawag na mata ng bagyo. At ang buntot nito ang dapat naming paghandaan. Sa mga oras ding iyon, marami nang nasirang bahay sa aming paligid, mga bakod na wasak, baha at mga punong nagkakatumbahan. Dama ko ang isang malakas na hangin, bagamat natatanaw ko ang sikat ng araw. Hindi ito pangkaraniwan. Bandang alauna ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin na tila isang buhawi. Alas 3 ng hapon, humina ang ulan at walang gaanong hangin. At bandang alas 5 ng hapon, narinig ng aking asawa na si Jenny na may mga namatay raw na tao sa Sunny Bukuan. Kaya dali-dali ako pumunta at niyaya ko si Brother Michael. At aming naabutan ng isang kalunos-lunos na pangyayari sa Sunny Bukuan.